po. Thank you, Sister Nel. Magandang hapon po sa bawat isa sa atin. Amen. At bagamat, ayan, praise God, meron na pala. Woo! At kasi po kaninang umaga, wala yan. Ngayon lang pinaandar ng ating tech at pasalamat tayo sa Diyos. At nandito pa rin ho tayo sa ating aralin sa Believers Unfailing Faith, kung saan pinag-usapan natin sa mga nakaraang linggo na ang lahat ay ating narinig at ating nasubaybayan. Una, pinag-aralan po natin the unfailing faith of blind man na kung saan si Bartimaeus and Mary of Bethany. Today, let us learn from one of Jesus' 12 apostles. At ang apostles na ito na siya ang pinaka-radical na kung saan the unfailing faith of Simon Peter. Pag-uusapan po natin ngayon ang unfailing faith of Simon Peter. So, dito po mayroon po tayong makikita na kung saan si Simon, son of John, was Peter, original name sa John chapter 1 verse 42. Ang tunay na pangalan niyan ay Simon. At pinangalan lang na Cephas o Peter ng ating Panginoong Yesus. At nung palang unang panahon ay kasi napag-usapan namin ni Jad sa kabundukan kahapon. Sabi ko, yung mga kapatid nating mga kulot ay yung kumisan mas tama sila sa atin. Ay, Pastor, bakit naman? Kasi sila ay dati wala silang apelyido, mga pangalan. Pagkatapos sinabi ko sa kanila, bakit wala kayong apelyido? Hindi nyo alam kung saan kayo nanggaling. Ano? Bakit, Pastor? Sabi niya, ang mga naunang tao may apelyido. Tingnan mo ang Bible, mayroon bang apelyido dyan? Sabi niya. Tama nga naman. At sabi nga ni Judge, nung kauna-unahan daw, sabi niya, wala talagang apelyido ang tao. Kaya kung sasabihin natin na alimbawa, ang ating Panginoong Yesus, Jesus of Nazareth, siya ay taga Nazareth. Pangalan at pagkatapos ay iniugnay kung saan nakatira ang tao. Yun. Kaya dito, si Simon, ang pangalan niya, original name of John Simon, pinalitan ng ating Panginoong Yesus. Upang maintindihan po ninyo. Simon, son of John, was Peter. Ang original niyang pangalan ay Simon. And Simon, Greek name meaning, he has heard or obedient one. Ang ibig sabihin, yung nakarinig siya at pagkatapos siya ay sumunod. Ang meaning ng kanyang pangalan. Yun ang kahulugan niya. And Jesus gave him a name of called Cephas. Ibig sabihin ng Cephas sa Aramaic for Peter. Kaya Pedro ang tawag sa kanya, Peter. Pero ang bigay na pangalan ng ating Panginoon, mula ngayon, Simon, ikaw ay tatawaging Cephas. Ang kahulugan niyan ay Peter. At nangangahulugan na ito'y bato. Saligang bato. So, rock. In a Greek word, dalawa lang po, at dito, sa Aramaic at sa Greek word po natin makikita ang lahat ng yan. Kaya nga, sa kanilang kapanahunan, ginagamit ko ng mga Udyo yan. So, he is known in the gospel as Simon Peter. Dito na naitala ang pangalan niyang Simon Peter. At Peter, Greek name meaning rock. Yung sinabi ko kanina, bato, na kung saan, or individual stone. Ibig sabihin, bato. Talagang siya ay matigas. Kaya nabanggit ng ating Panginoon in Matthew 16, 18, 19 na kung saan, kaya nga Pedro, sa batong ito. Ibig sabihin, sa batong ito itatayo ko ang aking iglesia. Ang tinutukoy niya kay Pedro. Pero yung talagang original rock na foundation na sinasabi ay si Kristo. Kaya nga, dito po sa hapong ito, at alam ko na ako lang atang hinahantok at kayo hindi hinahantok, kaya akala ko umaga, at alam ko naman po na tayo ay sama-samang mag-aral sa kanyang salita, at bawat isa sa atin ngayon ay mapagpala sa salita ng Diyos. Amen? So, in the book of Luke, chapter 5, verse 1, 11, one day as Jesus was standing by the lake of Gennesaret, the people were crowding around him and listening to the word of God. He saw the water edge, 2 boats left there by the fishermen,
who were washing their nets, he got into one of the boats, the one belonging Simon, and asked him to put out a little from shore. Then he sat down and taught the people from the boat. When he had finished speaking, he said to Simon, "Put out into the deep water and let down the nets for a catch." Simon answered, "Master, we've worked hard all night and have not caught anything, but because you say so, I will let down the nets." When they had done so, they caught such a large number of fish that their nets began to break. So they signaled their partners in the other boats to come and help them. And they came and filled both boats so full that they began to sink. And balik po tayo. And they came and filled both boats so full they began to sink. When Simon Peter saw this, he fell at Jesus' knees and said, "Go away from me, Lord, I am a sinful man." For he and all his companions were astonished at the catch of fish they had taken. And so were James and John and the son of Zebedee, Simon's partners, that Jesus said, "Simon, don't be afraid. From now on you will fish for people." So they pulled their boats up on a shore and left everything and followed him. Pagpalain po ng Diyos ang kanyang salita. Aming Diyos, nagpapasalamat po kami sa hapong ito. At patuloy, Panginoon, amin po, Panginoon, na wini-welcome ang iyong banal na Espiritu na malayang kumilos sa bawat isa sa aming pandinig at magbigay ng unawa. Salamat po sa iyong salita at kami po ngayon, Panginoon, ay magkakaroon, O Diyos, ng isang pananampalataya na katulad ng pananampalataya ni Pedro na ito, Panginoon, ay pinamalas niya kung papaano, Panginoon, buong buhay niya ay kanyang inasa at pinagkaloob sa iyo. Hayaan mo po sa aming kalagitnaan, Panginoon, kung meron man, O Diyos, na mayroong pangamba, mayroong ligalig sa kanyang mga buhay, bigyan mo po siya ng kapayapahan. Bigyan mo po, Panginoon, ng kagalakan sa kanyang puso. At higit sa lahat, Panginoon, kung meron silang kahilingan ayon sa kanilang minimiti at dinadalangin sa oras na ito, ikaw po, Panginoon, ang magkaloob ng kasagutan sa lahat ng kanilang iniingi. Iyo nga pong pagpalahin ang iyong salita, Panginoon, at maging ang aking pangunguna, O Diyos. Kayo po ang manguna sa akin, bagkus, O Diyos, ikaw po, Panginoon, ang umawak ng aking kabuhang buhay. Higit sa lahat, kung ano man ang aking sasabihin sa iyong salita, Panginoon, tanging salita mo lamang. Sa kabuuan, O Diyos, ang iyong banal na Espiritu ang siyang malayang kumilos sa bawat isa sa amin. Salamat po, patuloy, Panginoon, ikaw ay aming tinataas at pinasasalamatan, pinararangalan sa aming kalagitnaan. Ito pong aming dalayan sa pangalan mo, Jesus. Amen. Amen. Sige po, palakpakan natin ang ating Panginoon. Dito po sa ating binasa kung papaano, kung minsan ang isang tao na kapag nakakita siya ng isang bagay na imala ay pwedeng maaaring mag-iba ang kanyang kaisipan o ang kanyang reaksyon. At nakita naman po natin sa ating binasa na kung saan ang kasama ng mga apostles na si Pedro, na kasama niyang, hindi pa, actually ho dito, tatawagin pa lang ng Panginoon upang sila ay sumunod sa Kanya. Kung minsan, alam niyo po, tayo ay nagtatrabaho ayon sa ating pangangailangan. O kaya naman ay ang gugugulin nating panahon at oras ay minsan iniakala natin na equal pay to equal work o kaya overtime upang sa ganoon tayo ay magkaroon ng isang saod na nakakaigit sa isang araw na pinagkakalob. Subalit, kung inyo pong makita at ang ating binasa na verse na to sa kasalukuyan, sila ay magdamag na nagtrabaho, pumalaot. Nakita niyo, pumalaot sila na wala silang nakita ni isang o nahuli ni isang isda.
And at the same time, sa kanilang paglahot sa dagat ay naglilinis na sila ng kanilang mga nets. Nililinis nila yan at abang sa tabi ng baybayin ng ating Panginoong Hesus, siya nangangaral at nakikinig ang lahat ng yan. Habang nililinis nila yung net at nakabitin yan, nagsasalita ang Panginoon, silang lahat ay nakikinig. Naranasan nyo na po ba na kapag kayo ay may ginagawa na minsan magpapatugtog kayo ng isang kuminsan radyo o kaya naman ay ibang stereo, gusto mo yung eksakto na pandinig mo sa iyong tenga ay dumarating pagkatapos gumagawa ka. Meaning, nakakonsentrate ka doon sa pinapakinggan mo. Kasi hindi naman yung sobrang lakas, basta't yung angkop sa iyo, kung minsan ginagawa mo yon. At marami kang nagagawa. So dito, nangangaral ang Panginoong Hesus at pagkatapos ay nakikinig ang lahat ng ito, ang mga fisherman. Wala silang huli. Pero, nung makita niya ang bangka, at yun ay pagmamahari ni Simon, ay kanyang iniram at sinakyan upang sa ganoon ay makalayo ng konti sa mga tao ang ating Panginoong Hesus. Kasi sinisiksikan siya ng mga tao. At dito po niya sinabi sa kanila na sinabihan niya si Simon, ang sabi niya, ilayo mo ng konti ang bangka sa baybayin at pagkatapos ay iyong ihulog ang iyong net sa bandang kanan. At anong sabi ni Pedro dito? Ang sabi niya, Panginoon, buong magdamag po kaming kumalawat, ni isang isda wala kaming nahuli. Subalit, dahil sinabi mo, ito ho yung sinabi ni Pedro, dahil sinabi mo at gagawin ko. Meaning, nakarinig na ng mabuting balita si Pedro abang nagsasalita at nangangaral ang ating Panginoon. At sa panahong yaon, mayroon na siyang pagsunod. Lahat ng narinig niya ay kanyang sinunod. Kaya anong sabi niya? Ako isang fisherman na bata pa ako ay nanguhuli ng isda sa kanyang sarili, pero alam ko kung paano makauli ng isda, pero anong sabi niya? Dito, ang sabi niya sa Panginoon, dahil sinabi mo, Panginoon, gagawin ko, inulog niya. I mean, ito ang aking sinasabi. Kung minsan, overtime na tayo ng overtime upang makarami ng kita, pero alam niyo po ba, kapag tayo'y sumunod sa Panginoon, sa iilang oras kayang ibigay o nakakaigit ang ipagkakaloob na biyaya ng Diyos. Nakita po natin sa buhay nila, iilang oras lang. Alos mapuno ang bangka at pagkatapos nito ay palubog pa sa dami ng isda na kanilang nahuli. 2 bangka ang puno. Kaya nga, wag po nating ayahan sa ating buhay na tayo ay mapokus sa isang bagay na nakapagpapalayo sa Panginoon. Lagi nating isipin kung paano ang ating pananampalatay mananatili ito sa ating puso at ang sentrong nakikita natin ng pag-asa, anuman yan, negosyo man, kabuhayan, o isa kang individual, ang tanging makapagbibigay ng pagpapala ang Panginoong Hesus lamang. Amen. Sige po, palakpakan natin ang ating Panginoon. Kaya nga, rito, there are numerous lessons that we could take away from Simon Peter, but we will concentrate on 4 key. Paano sa key aspects lamang po, 4 na aspects ang ating kukunin. Simon Peter had unfailing faith in God's because he acknowledged Jesus as the Lord. Tinanggap niya at kanyang nakita kung papaano at narinig si Kristo na siya ang Messiah. In Luke chapter 5 verse 8, when Simon Peter saw this, he fell at Jesus' knees and said, "Go away from me, Lord, I am sinful man." Anong sabi niya? Lumayo kayo po sa akin, Panginoon. Bakit sinabi ito ni Pedro? Kasi si Pedro, nakita niya kung papaano nag-imala ang Diyos na kung sasabi niya, iulog mo sa kanan. Pagkatapos, alos mapunit ang net at napuno pa ang bangka. Kaya, ang mga kasama niya ay namangha. Lahat ng kasama niyang mangingisda ay namangha. At take note, dito ang kabuhayan nila ay pangingisda at silang lahat ay mayroong kasosyo rito. Si Simon Peter, maging ang kanilang tatay ay kasama nila. And then,
Peter was the one who declared that Jesus was the Messiah, the Son of God, na kung saan, na sinabi niya, Panginoon, sabi niya, anong ginawa niya? Bigla siyang lumuhod sa ating Panginoon at sinamba niya ang Panginoon. At ang sabi niya, tinanggap niya, na sabi niya, ako po'y makasalanan, lumayo kayo sa akin. Pero tandahan po natin, ang sinumang tao na mayroong katapatan sa kanyang puso na kumilala sa Diyos at ang ating Panginoon ay laging nagpapatawad sa bawat isa. Amen. Basta't tinanggap mo at buo sa puso at buhay mo na siya ay yung Panginoon at tagapagligtas, tiyak patatawarin ka ng Panginoon. Ganito ang nangyari kay Pedro. In Matthew chapter 16 verse 15 and 17. But what about you? Sabi nga dito, Peter was the one who declared that Jesus was Messiah, the Son of God. Kaya, bakit sinabi? Sa kwentong ito, kasi noong panahong yun, marami ang tinanong ng ating Panginoon sa mga sumasama sa Kanya. Ano ang tingin ng tao sa akin? At ang sabi niya, may nagsasabi, sabi ng mga apostles, kayo si Elijah. May nagsasabi naman po, kayo ay isang propeta. Subalit, sa inyo, ano ako, sabi ng Panginoon. Nagsabi, tanging si Peter lang ang nagsabi, na kayo po ang anak ng Diyos, ng kataas-taasan, at kayo ang Messiah. Si Pedro lang, nakita natin. Iba ang kaisipan ni Pedro dito. Tinanggap niya ang Panginoon bilang sarili niyang tagapagligtas at Panginoon. Kaya alam niya sa kanyang puso, sa kanyang damdamin, sa kabuuan ng kanyang buhay, na ang ating Panginoong Yesus na ang na-encounter niya na gumawa ng himala, siya ang Messiah. Kaya nga, Peter also declared that Jesus the Word of eternal and the Holy One of God. In Matthew chapter 16 verse 15 and 17. But what about you? Sabi nga, he asked, who do you say I am? Sino ang sumagot dito? Si Pedro. Simon Peter answered, you are the Messiah, the Son of the living God. Jesus replied, blessed are you, Simon, son of Jonah, for this was not revealed to you by the flesh and blood, but by my Father in heaven. Mapalad ka, Simon Peter. Ito ay pinaalam sa iyo, hindi tao, kundi ang Espiritu at ang Diyos mismo ang siyang nagbigay ng kaalaman kung sino ako, ang sabi niya. So dito, mapalad nga si Pedro. Peter also declared that Jesus the Word of the eternal life and the Holy God. Sabi nga, siya ang katahas-tahas ng Diyos. In John chapter 6 verse 66 to 69. Dito po, makikita ho natin, basahin muna natin at mayroong din kwento ito. Sabi nga, for this time, many of the disciples turned back and no longer followed Him. You do not want to live too, do you? Jesus asked the 12. Simon Peter answered him. Dito makikita mo na naman kung paano ang unfailing faith ni Peter. Kakaiba si Peter. Si Peter na naman po ang sumagot dito, Lord, to whom shall we go? You have the words of the eternal life. We have come to believe and to know that you are the only one of God. So, bakit ganito lagi ang buhay ni Pedro? Kasi nga, mula sa kanyang pangalan na may pandinig at pagkatapos ay nag-obey, ibig sabihin, yung focus niya hindi nawala kay Kristo at lubusan niyang nakilala na ang kanyang narinig ay siya ang totoong Misaya. Dito rin meron din ganon. Kung ang inyong pakikinig ay nakapokus doon sa inyong pinaninig, yung pagkarinig ninyo sa pamamagitan ng Espiritu. Subalit, may mga iba naman na abang nakaupo ay narinig at pagkatapos ay lalabas at walang naunawaan. Subalit dito, kinakailangan po na ingin natin ang banal na Espiritu na siyang magbigay ng unawa upang sa ganoon makagaya natin si Pedro na walang masasayang at ito ay lahat pakinabang sa ating buhay na habang tayo'y nandito, mayroon tayong katatagan at mayroon tayong kalakasan na hiharap sa kapaligiran natin dito sa mundo. Amen. Sapagkat ito ang paghandahan natin. Anong sinabi rito? Dito nga, bakit sinabi? Kasi dito, ang sabi ng Panginoong Yesus, kung hindi nyo kakanin ang aking laman at iinumin ang aking dugo, ang sabi niya,
sa kanyang mga tagasunod, ay hindi kayo karapat-dapat sa akin. Subalit, ang sinasabi rito sa kwentong ito ng ating Panginoong Yesus ay spiritual. Hindi yung literal na laman ni Kristo. Kasi ang sabi ng iba, at natisod ang mga ibang tagasunod niya, nung sabihin niya ito, sabi niya, ano ba ang gustong mangyari ng taong yan? Kakainin natin ang kanyang laman at pagkatapos iinumin natin ang kanyang dugo. Ibig sabihin na sila ay magiging kanibal. Subalit ang sabi ng Panginoon, hindi ninyo naunawaan ang aking sinabi ay spiritual. Amen. So dito, ano ang pagkain na aking inaain sa inyo ngayon? Ang salita ng Diyos. Spiritual ho. Kaya, ano ang iinumin ninyo na sinasabi na iinumin natin? Yung banal na Espiritu ng Diyos na kahuhahan sa ating Panginoon kapag yan ay nasa atin at alam na natin kung anong ninanais ng ating Panginoon sa bawat isa. Amen. So, hindi ho literal na laman at hindi literal na dugo at hindi nila maunawan. Kaya ang sabi nila, from this time, sabi niya, the many of the disciples turned back and no longer followed Him. Kaya tinanong ng ating Panginoong Yesus kung papaano at maging sila ba ay tatalikod. Sabi nga, you do not want to live to do? You, sabi nga, Jesus asked to the 12, Simon Peter answered, Lord, to whom shall we go? You have the words of the eternal life. Nasa sa iyo ang salita, Panginoon. Bakit po kami aalis? Saan kami pupunta? Kapatid, ang salita ng Diyos ay nandito. At ang ating itinuturo ay Biblia. Salita na kung saan na hindi pwedeng dagdagan at hindi pwedeng bawasan. Kapag hindi nyo nauunawaan, ingin nyo sa banal na Espiritu na ipaunawa sa inyo. At sa pagbabasa ng salita ng Diyos, balikan mo. Kapag hindi mo naiintindihan, iwan mo muna. Pagkatapos ipanalangin mo at balikan mo uli. Bibigyan ka ng unawa ng ating Panginoon. Ito ang dapat sa atin upang sa ganoon tayo lumago sa spiritual nating buhay. Sapagkat hindi pwedeng hindi tayo lalago sa spiritual kung tayo ay mayroong puso at kabuwang buhay na pinagkakaloob natin sa ating Panginoon pagkatapos binabasa natin ang kanyang salita. Kaya nga, in Romans chapter 10 verse 9 to 10, if you declare with your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Kapag dineklara mo ito, you are saved, kapatid, sapagkat for it is with your heart that you believe and are justified, and it is with your mouth that you profess your faith and are saved. So dito, kung gusto mong maligtas, pagkatapos mo na tinanggap ang salita ng Diyos at iyo ito laging sinasabi sa iyong sarili at pinamumuhay sa iyong puso, sa isipan, ito ang magdadala sa iyo ng kaligtasan at tuturuan ka niya kung paano ka mamuhay bilang isang Kristiyano. The unfailing faith is declaring from your heart that Jesus is Lord and Savior of the world. Basta't dineklara mo at inari mong Panginoon at tagapagligtas si Kristo, therefore, siya ang maghahari sa iyo at lahat ng gusto niya, dapat ang siyang mangyari at hindi ang atin. Amen? Kaya pwede nating sabihin sa Kanya na kung saan, Lord, your will be done, not mine. Hindi ang aking sarili. Ang kagustuhan mo ang mangyari sa buhay ko. Kaya kapag tayo ay mayroong paghingi, mayroon tayong desisyon, lagi nating ialay sa Panginoon at sasabihin natin, oo, gusto ko man sa aking sarili. Subalit, kung hindi will ni Lord, ay hindi nakakabuti sa akin. Kaya sasabihin mo, kapatid, Lord, your will be done. Not me or not mine. Sa ganoon, ikaw ay hindi matalisod sa iyong pagkabuhay bilang isang Kristiyano o sumusunod kay Kristo. Amen! So, number 2, unfailing faith. Simon Peter had unfailing faith in God because he showed his radical faith in Jesus. Paano ito? Ano bang ibig sabihin ng radical? Ang radical ay, sinasabi natin, kinakailangan tayo maging Kristiyanong radical. At kaya lang, yung iba ang pakiwari nila sa radikal. Kasi, ang radikal na sinasabi kung minsan, kaya ito ay nawawala o naliliis siya, ginagamit niya ito sa isang bagay na walang pakinabang sa kanyang sarili. Pero kung ito ay gamitin natin sa pakinabang sa ating espiritual, kapag tayo ay
maging isang radikal sa spiritual o sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Yesus, tiyak tayo ay isang Kristiyano na matatag at Kristiyano na hindi tisurin o Kristiyano na hindi tampuin. Dito, yung iba lamang, ay kailangan ba tayong maging radikal? Kailangan ba tayong maging extreme? Kung sa spiritual mo gagamitin ito, kapatid, kailangan radikal na uusbong na walang into. Kaya lang, kung gagamitin mo ito, ang pagkaradikal mo upang ikaw ay maging isang kalaban ni Kristo, hindi maganda. Kundi, ang sinasabing radikal dito na faith in Jesus, hindi doon sa laban sa ating Panginoon. Yung iba nga, may lumalaban sa pamahalaan, tinatawag nilang radikal. Yung iba nga, sila'y nagre-rebelde, kaya tinatawag silang radikal. Sa hindi pakinabang sa kanilang sarili o sa kanilang spiritual na pamuhay. Pero dito, dahil faith ang pinag-uusapan, kinakailangan i-show is radical faith in Jesus. Ganito ang ginawa ni Paul. After the miraculous cuts of peace, Jesus told Peter and his companion to follow him and will make them fishermen. And they immediately left everything to follow Jesus. Luke chapter 5 verse 10 to 11. His partner, ito po ang sinasabi ko, his partners, James and John, the sons of Zebedee, were also amazed. Jesus replied to Simon, sabi nga ng ating Panginoon, don't be afraid. Huwag kang matakot. Jesus replied, from now on you'll be fishing for people. And as soon as they landed, they left everything and followed Jesus. So anong ginawa ko ni Simon? Napakaraming huli, 2 bangka, pagkatapos ay itinabi doon sa baybayin ng dagat. Yung iba pa nga, kung minsan dito, buong magdamag akong pumalawat, wala akong nakuha, pagkatapos ay ngayong puno ang bangka, ay iiwan ko na lang ng ganon, sabi. Yung iba, mayroon silang ganon na pinagpala ako ng Diyos, pagkatapos ay aayaan ko na lang. Alam niyo, iniwan nito ni Simon sa tatay niya at pagbaybay na. Dahil narinig niya ang Panginoon, follow me. Ibig sabihin, hindi niya nilagay sa kanyang puso ang kanilang nahuli, pakinabang sa kanila, kundi nakita niya ang milagro at narinig niya ang salita ng ating Panginoon. Siya'y sumunod at alam niya ng Panginoon, hindi lang ganoon karami ang pwede niyang ibigay, bagkus siya ay bibigyan niya ng pagpapala sa habang buhay na sinasabi para sa kanila. Amen. Hindi naman nagreklamo ang kanyang mga kasosyo at ang kanyang tatay. Di ba sabi niya, ababa, sandali. Simon, saan ka pumunta? Ang dami nito. Asikasuhin na. Hindi mo ganon. Kundi, nakarinig din ng salita ang kanyang ama at nakita nila at namangha sa milagro na kanilang ginawa ng Panginoon na naniwala sila na si Kristo ang Mesaya, na ang Kristong ito, na siya ang magbe-bless sa bawat isa, buhat sa kayamanang hindi maubos sa langit, kapatid. Kaya kanyang punuin sa iyong pangangailangan. Ito ang pinakita ng ating Panginoon. Kaya namangha sila. Kaya nga, tayo, sa narinig natin para kay Kristo, paano tayo sumunod? Anong aksyon ang ginawa natin? Dito, makita mo si Pedro. At ang sabi nga, siya ay sumunod. Peter was only one who asked Jesus to permission to walk in the water when Jesus walked on water. Ito pa, si Pedro na naman. Siya ang unang nagtanong sa ating Panginoong Yesus. Noong panahon na makita niya na sila ay nasa bangka kasama ng mga apostol, pagkatapos ay nahaninag nila ang isang tao na naglalakad sa tubig. At sino ang nakadiscern sa kanyang kaisipan na yun ang ating Panginoong Yesus? Si Pedro na naman. Kaya ang sabi niya, kasi natakot sila, multo, ang sabi nilang nasa bangka. Actually, habang sila'y nasa bangka, natakot ito May multo sa dagat. Sabi, naglalakad ayan. Pero itong si Pedro, anong sabi niya? Nung malaman niya, alam niya mismo na yun ang Panginoong Yesus. Kaya anong sinabi niya? Si Pedro na naman nagsabi, Panginoon, pwede ba akong pumunta dyan? Anong sinabi ng Panginoon? Basahin ho natin dito. Sabi nga, in Matthew chapter 14, verse 27 and 29, but Jesus immediately said to them, take courage, it is, don't be afraid,
Lord, if it is you, Peter replied, tell me to come to you on the water. Nakita ho natin ang mga alagad dito. Sila'y natakot. Sabi nga, pero si Pedro, sabi niya, Lord, if it is you, Peter replied, tell me to come to you on the water. Come, sabi ng Panginoon. He said, then Peter got down out of the boat, walked on the water, and came toward Jesus. Amen. So, nakita po yung ang pananampalataya ni Pedro, dahil siya ay mayroong radikal na pananampalataya, yung kanyang kaisipan ay kakaiba sa kanyang mga kasama. Aba, naglalakad sa tubig ang aking Panginoon at gusto ko siyang makasamang maglalakad. Kaya sabi niya, kung ikaw yon, Panginoon, papuntaan mo ko riyan. Hindi naman sinabi ni Pedro na, ang Panginoon yun, pagkatapos ay nag-dive. Hindi. Anong ibig sabihin dito? Humingi po ng kapahintulutan sa Panginoon. Amen! Tayo kaya kapag tayo umaaksyon, umiingi tayo ng kapahintulutan sa Panginoon. Kaya kung minsan nadidisgrasya tayo, hindi tayo humingi. Sumanghayon ng Panginoon dito, sabi niya, come! At doon, siya ay nakalakad sa tubig. At ang paglalakad niya sa tubig, matulin. Agaya, dinemonstrate nga dito ni Pastor Manny kaninang umaga, yung nakikita natin sa mga magician na kapag sila'y naglalakad, yung gumaganon-ganon yung sa mga YouTube. Ngayon pala, kaya sila gumaganon-ganon, nilatagan ng salamin ang buong dagat na yon. Pagkatapos ay pinapakita nila na sila ay nakakalakad sa dagat. Kaya sila gumaganon, kinakapa nila, baka nga naman hindi doon nakalagay yung salamin at sila'y mauulog. Pero ang Panginoon, hindi ho ganun maglakad at that time, nung siya naglalakad sa tubig, bagamat malakas ang alon. Kapag siya ay umapak sa tubig na regular na lumalakad, parang daan na ganun, ang tubig ay pumapayapa. Kasi ang sabi ng Panginoon, nung ang unos ay dumating sa mga at siya natutulog, anong sabi niya? Be still. Kaya, kapag lumalakad siya sa anumang pangalib, ang dagat ay kumakamparin. Sapagkat ang may likha ng dagat, ang ating Panginoong Yesus. Amen! Kaya, tayo kapatid, turuan natin ang ating sarili at hindi magpadalos-dalos. O kaya naman, huwag magdesisyon sa isang bagay na wala tayong wisdom na nanggagaling sa Diyos. Kahit na yung may mga nanguutang sa iyo, kailangan may wisdom ka. Kapag wala kang wisdom, mabubudol-budol ka. Kailangan mayroon kang wisdom. Sa kanyang pananalita, di mo alam, napakaganda. Tapos bigay ka agad. Pagkatapos pag-alis niya, aroy, sandali, bakit ko nabigyan? Kasi nga, hindi ka umingi ng wisdom sa Panginoon. So, hindi lang ho yun sa mga bagay na maseselan na desisyon. Sasabihin, pag pinag-usapan nyo ng mag-asawa, Jotin, linapit Kenny, may lumapit sa akin, may negosyo daw na ganito ang kita. Tandahanunin nyo, pag lumampas ng 24%, ang kikitain mo, hindi totoo yan. Iyan ay scam. Sapagkat ang tanging magandang kikitain mo ay 24%. Per annum pa yon. Kung minsan may nag-o-offer sa inyo. Kaya, delikado ho. Isanggunin nyo sa Panginoon. Idalangin ninyo. Huwag o kayong padalos-dalos sa inyong desisyon. At ingin ninyo ang kapahintulutan ng Panginoon. Si Pedro, hiningi niya. Pero, meron pa rin kwento rito. At pagkatapos, sabi nga, nung siya ay papalakad na, ano ang nakita ni Pedro? Yung malalaking halon. Nung makita niya ang malaking halon na ito ay nanggangalit, unti-unti na siyang lumubog. Kaya sumigaw siya, Lord, help me! At ang Panginoon naman ay inabot niya ang kamay niya kay Pedro. Tayo kung minsan, pag nawawalan tayo ng focus sa ating Panginoon, unti-unti tayong lumulubog. Kung wala kang focus sa ating Panginoon na ang pananampalataya mo'y nawawala, kapag ikaw ay may problema, ilulubog ka ng problema. At ikukumunoy ka niya, hindi ka makakakilos. Subalit, kung ang iyong pananampalataya ay nakasentro kay Kristo, tiyak, kaya mong pangibabawan ang lahat ng yan. Hindi ka lulubog at kaya mong lumakad sa ibabaw ng problema. Amen! Kaya nga po, sabi nga, Jesus is the author and the finisher of our faith.
kailangan nakasentro sa Kanya. Sa Kanya lang ang tingin natin. Amen? Ito ang ginawa ni Pedro. Subalit, maging si Pedro man ay nagkamali kung saan nakita niya. Kaya sabi ng ating Panginoon, "Oh, you have little faith," sabi nga kay Pedro. Bakit? Bakit ka natakot? Bakit ka naguliman? Bakit ka nangamba? Kaya dito, kapag tayo'y nangangamba o tayo'y natatakot, kuminsan marami tayo napapahamak at marami tayo ay nasasaktan. Kasi nga, mayroong pagkakataon at panahon na gumagawa ang kahaway sa mga bagay na kung saan na nawawalan tayo ng focus sa ating Panginoon. Amen. So, kailangan po, sabi nga, "Come," and he said, and Peter got down out of the boat, walked on the water, and came toward Jesus. Jesus was rebuked Peter about his death, for Jesus rebuked him, calling him in Satan. Sa kwentong ito, sinabi niya na, "Satan, get behind me." Bakit sinabi ng ating Panginoon yon? Alam niyo ho, si Pedro kasi, sabi niya, nung ikwento ng Panginoong Yesus na iilang araw na lang at ako ay uhuliin, at ako'y ipapako sa krus at ako'y mamamatay. Ipapapatay nila ako. Nung marinig ito nang marinig niya ito sa ating Panginoon, ang sabi ni Pedro, hindi mangyayari yan, Lord. Sabi niya, hindi mangyayari yan sa iyo, Panginoon, sabi niya. Ano ang sinabi ng ating Panginoon sa Jesus? "Get behind me, Satan," sabi niya. Hindi mo alam ang iyong sinasabi. Basahin po natin. In Matthew chapter 16, verse 21 and 23. From that time on, Jesus began to explain to his disciples that he must go to Jerusalem and suffer many things at the hands of the elders and the chief priests and the teachers of the law, and that he must be killed on that their day, raised to life. Peter took him aside and began to rebuke him. "Never, Lord," he said, "this shall never happen to you." Jesus turned and said to Peter, "Get behind me, Satan. You are a stumbling block to me. You don't know mind the concern of God, but merely human concern." Ano, pinagsabihan siya na, "Satanas, lumayo ka sa aking likuran," sabi ng Panginoon. At dito po ba nakita ninyo kung hindi radikal ang pananampalataya ni Pedro, siya ay magtatampo. "Ay, iwan ko na itong si Kristong ito. Bakit sabi niya sa akin, ako isang demonyo. Iwan ko na siya. Alagad pala ako ng demonyo, samantalang ako ay sumusunod sa kanya." So, hindi ganon. Hindi mo nagreklamo. Nagpatuloy pa rin at alam niya at kakilala niya ang kanyang Panginoon. At alam niya na hindi nagkakamali ang Panginoon sa lahat ng kanyang sinasabi at sa lahat ng kanyang desisyon. Kaya kapatid, dumaranas ka man ng problema, dumaranas ka man ng kapagsubukan, kung minsan sinasabi mo, "Lord, bakit ganito?" Hindi ka pwedeng magtanong at wala kang karapatan na sasabihin sa Diyos, sapagkat kailanman ang ating Panginoon hindi nagkakamali sa kanyang desisyon. Kaya nga kung minsan tayo ganito. Dito makita mo kung papaano karadikal ang pananampalataya ni Pedro. Hindi man siya nagtampo at hindi niya kinwestiyon ng Panginoon. Para sa'yo naman ito, isasanggalang nga kita eh. Kakampi mo ako, hindi mangyayari yun, ipagtatanggol kita, pagkatapos sabihin mo ako si Satan. Hindi ko ganon. Kundi, kilala niya ang Panginoon. Basta't kung anong sinabi ng Panginoon, tinatanggap ni Pedro, at pagkatapos nananatili siyang nananampalataya. Amen! Kaya anuman po ang marinig ninyo patungkol sa ating Diyos o sa ating Panginoon, tanggapin ninyo at manatili kayong maging matatag na pananampalataya. Amen! Dito, Peter was only the one boldly asked Jesus about the benefits of leaving everything behind to follow Him. Siya rin ang nag-iisang Pedro na sumagot sa Panginoon nung nagkukwento ang Panginoon, ang sabi niya, "Tandahan ninyo," ang sabi ng Panginoon, "ang sino mang nag-iwan sa kanyang asawa, nag-iwan sa kanyang anak, sa pamilya, nag-iwan sa kanyang taanan, o nag-iwan sa kanyang negosyo, ito ay magkakaroon ng 100 beses. Kubalit, si Pedro, "Iniwan na nga namin, Lord, lahat. Iniwan ko na nga lahat," sabi niya. At
Maaaring yung iba sasabihin na, Pastor, bakit po gano'n? Kailangan bang iwan nating lahat? Kapatid, ang ibig sabihin na iwan ninyo ay hindi naman yung iwan mo na kung saan na. Halimbawa, mayroon kang tahanan doon sabihin natin sa Villa Teresa, iwan mo na yan. Hindi gano'n ang ibig sabihin. Yung iwan mo, kung ito ay mayroong pananambahan at iwan mo sandali at hindi mo maiwanan, ibig sabihin, nakakaigit ba doon sa pananambahan o pagsamba mo sa Espiritu at katotohanan sa Panginoon, ibig sabihin, hindi ka karapat-dapat sa Diyos. Iiwan mo yan pansamantala. Iiwan mo yung tindahan mo na bukas naman ng 5 araw at isara mo sa ika-6 na araw. O kaya naman, 6 na araw na bukas, yung ika-7, isara mo para makapagsamba ka sa Panginoon. Iiwan mo, ibig sabihin, yun ang sinasabing iiwan niya. Kung iiwan mo yun, paano sayang ang kikitain ko, Pastor? Kasi mas malakas sa linggo. Walang trabaho ang mga tao, sila ay Kapatid, kung ganyan ang prinsipyo mo, at kung ganyan ang sinasabi mo, sabi ng Panginoon, hindi ka karapat-dapat sa Kanya. Bakit? Sapagkat ang isang araw na hiningi niya ay para sa Kanya. Kaya sabi niya, kailangan iwan mo. Ngayon, iwan mo ang pamilya mo pansamantala. At ikaw ay magkakaroon ng 100 pamilya na kung saan na nandito ka sapagkat marami ang nagmamahal sa iyo bilang kapatiran sa Kristiyano. Amen. Hindi mo naiintindihan kung minsan ng iba. Kailangan makita natin ito. Ibigay yung para sa Diyos na para sa Diyos. Na kung saan na nauukol para sa Kanya. Hindi yung, ba't gano'n naman ang Panginoon, iiwan mo pamilya mo, iwan. Hindi yun. Ang pag-iwan na sinasabi rito, kinakailangan, in Matthew 6:33, anong sabi? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. At pagkatapos, anong gagawin ng Panginoon sa iyo? After that, all things ay karagdagan lamang sa iyo, kapatid. But seek first His kingdom and His righteousness. And these things will be given to you as well. All things na kailangan mo. Yung nakakabuti sa iyo. Pero unahin mo ang Panginoon mo at huwag mong idala sa kauli-huli. Kaya kung minsan, ang mga tao kapag sila ay na-aksidente, nasa ulihan ng Panginoon Hindi nila inuuna. Ibig sabihin, pag total rescue ang kailangan nila, naaalala nilang Panginoon. Pero doon sa kanilang desisyon, hindi nila naaalala ang Panginoon. Kaya kapatid, unahin muna natin ang ating Panginoon pagkatapos ang lahat ng bagay na nakakabuti sa atin ay idaragdag ng Diyos. Amen. At ito ho ang alam ni Pedro ito. Kaya sabi niya, iniwan na namin ang lahat. Kaya sinabi naman sa kanya, si Pedro rin naman ang nakaunawa dito sa sinabi ng ating Panginoon. Sabi rito sa Mark chapter 10, verse 28 and 30. Then Peter began to speak up. We've given up everything to follow you. Sabi niya. Yes, Jesus replied, and I assure you that everyone who has given up house or brother or sister or mother or father, children or property for my sake and for the good news, we will receive now in return 100 times as many houses, brothers, sisters, mothers, children, and property, along with persecution. Dito, nakita ho natin, wag niyong iwalay, along with persecution. Tandaan ninyo. At dito inilagay, along with persecution, and in the world to come, that person will have eternal life. Kaya kung minsan na pinipersecute nga tayo ng mga kapamilya, ba't ka ganon? Linggo lang tayo nagsama-sama, tapos iiwan mo pa kami. Hindi kasi kailangan kong manambahan. Mas importante kasi ang pananambahan. Bakit importante ba na parang reunion natin ito? Pinipersecute ka. Parang reunion natin ito, tapos iiwan mo kami. Bakit? Hindi mo ba sila maiwanan ng 2 oras at pagkatapos ng 2 oras at kalahati, makabalik ka na naman? Pero kung sasabihin mo, ay, Pastor, pumila ko kasi detanganda ko rin ka na akong kapatid, bala mo reunion, mingeni, kung may kasamba. Kung may kapag-see you. Alam mo kapatid, sabi niya rito, kung mag-see you ka, meron kang pamilyang marami. Meron kang maraming bahay. Bakit? Kung mag-see you ka sa iba't ibang tahanan, parang bahay mo na rin yun. May relasyon ka sa iyong kapatid. Amen! Hindi mga bagay na kung saan nakawalan sa atin ang sinasabi ng Panginoon, kundi ito ay
pakinabang at nakakaragdag sa atin. At totoo ang kanyang salita. Sapagkat kung hindi natin ito gagawin, hindi natin makukuha ang radikal na pananampalataya ni Simon Pedro na ating inaaral sa kasalukuyan. Amen! Kailangan po na ito ay tayo'y makasabay sa pananampalataya ni Pedro rito sapagkat ito ang turo niya sa bawat isa sa ating kalagitnaan. In Matthew chapter 10 verse 37-39, if you love your father more than that you love me, you are not worthy of being mine. So dito, or if you love your son and daughter more than me, you are not worthy or being mine. If you refuse to take up your cross and follow me, you are not worthy of being mine. If you cling to your life, you will lose it. But if you give up your life for me, you will find it. Kung minsan sabi niya, paano ko po maiwanan yung apo ko? Eh di dalhin mo para makapanambahan ka. Huwag mo sabihin na, kaya hindi po ako nakapanambaan ng linggo kasi mag-alaga ako pong bata, pastor. Eh di dalhin mo yung bata. O kaya na, Lenny po kasing dalagita kong anak, kaya ko halakpan na niya. Eh di, idalhin mo sila upang matuto rin sila sa salita ng Diyos. Nakikita niyo po yung mga kabataan ngayon dito, kung minsan magkakapatid, sila ay, yung pamilya na lang ni Pastor Manny, lahat sila ay tumutugtog at yung isa naman nagsisiyo. Ibig sabihin, bakit? Malayo pa sila sa tukso. Malayo pa sa mundo na kanilang ginagalaw sapagkat sila ay secured. Meron silang wall of protection sa pamamagitan ng presensya ng Panginoon at sa turo ng kanyang salita. Amen. Yung wall of protection pong yun, hindi pwedeng gibain ni Satanas yan sapagkat yan ay nagmumula sa Diyos. Kaya nasayin po natin na tayo rin ay mahuna na ibigin natin ang ating Panginoon. Ang kanyang panahon na dapat ay ibigay para sa Kanya sa ganoon, tayo ay magkaroon ng isang buhay na mayroong kapayapaan sa ating mga puso. Dito, it is truly radical to have faith in God. God, all the believers we've studied were radical in their faith. God, sabi nga, unfailing faith is a radically obeying God in everything. Pinakita o rito ni Simon Peter na kung saan, na iniwan niya ang lahat at hindi niya inalintana kung ano ang mangyayari sa mga isda. Na kung saan, sabi nga, unfailing faith is a radically obeying God's in everything. Hindi mo man naiintindihan, kapatid. Gawin mo sapagkat maiintindi sa iyo ng Panginoon yan. And number 3, Simon Peter had unfailing faith in God because he believed in the Lord's love for him. Makita po natin dito, mayroong puso na naniniwala si Pedro sa kanyang pananampalataya kahit anong kapalpakan ng kanyang ginawa. Kahit anong ang mga bagay na nagawa niya na siya ay pinagsabihan ng demonyo ng Panginoon. O siya man ay kumisan ay sa harapan ay nire-rebuke ng Panginoon. Pero alam ni Pedro na siya ay mahal ni Kristo. Amen. Huwag tayong magtampo. Kumisan meron tayong tampo sa Diyos eh. Pag nagkasunod-sunod ng mga problema, kumisan, hindi mo na ako mananambahan. Buti pa yung dati kong pagkatao noon, parang walang problema. Sa totoo lang, sasabihin niya sa kanyang sarili, kung kailan ako nag-born again, doon dumami ang aking problema. Yes, totoo po yan. Kasi dati, kaya ka walang problema, sapagkat ang buhay mo ay nabubuhay sa problema. Ngayon, na ayaw mo nang mabuhay sa problema, pinili mo ang tama at pinili mo ang mabuti, nakikita mo, napakarami palang problema. Totoo po yan. Kaya nga, na tayo ngayon na natuto at namulat ang ating mga mata sapagkat tayo ay pinalaya ng Diyos. Amen. Pinalaya niya sa mga bisyo, pinalaya niya sa kasalanan, pinalaya niya sa mga bagay na umaalipin sa atin. Ngayon, nakikita natin, problema pala yun. Subalit, kung ikaw ay may radikal na pananampalataya at ikaw ay naniniwalang mahal ka ng Diyos, tiyak magtatagumpay ka at ikaw ay dire-diretso sa iyong pananampalataya. Amen. Sige po, palakpakan natin ang ating Panginoon. Dito makikita po natin sa Luke chapter 22 verse 61 and 62. The Lord turned and looked straight at Peter. Then Peter remembered
the word that the Lord has spoken to him. Before the rooster crows today, you will disown me 3 times. And he went outside and wept bitterly. Nakita niyo po rito, bago ipako sa krus ng ating Panginoon, si Pedro, ang ginagawa niya. Tingnan, ito na naman po ang makikita natin na kakitaan natin ng pananampalataya si Pedro. Tanging si Pedro lang sa 12 ang sumusunod na malayo kay Kristo. Siya ay may distansya, sumusunod, habang nagpapasan ng krus ang Panginoon bago ipako, sumusunod si Pedro. Pero nung makita siya, anong sabi ng isang babae? Itong taong ito ay kasama ng nagpapasan ng krus na yan na si Kristo na sinasabi, na aatulan. Kasama ito. At anong sabi ni Pedro? Ay, hindi ko siya kilala. Hindi ko siya kasama. At anong sabi naman ng Panginoon nung una sa kanya? Ang sabi niya, Pedro, sabi niya, mahal mo ba ang mga tupa ko? Opo. Pakainin mo sila. Pedro, mahal mo ba ako? Opo, 3 beses yan. 3 beses na sinabi. Yung pangatlo, nung sabi niya, Pedro, mahal mo ba ako? Lord, totoo po, mahal ko kayo. Mahal na mahal ko kayo. Kasi nasaktan si Pedro. Ang sabi pa nga niya, mahal ko kayo, Lord. Alam mong lahat. Ibig sabihin, yung pag-ibig ng Diyos, alam na lahat ni Pedro. Kaya nagkakamali man siya, hindi siya na-open. At kumpiyansa pa rin na siya ay lumalapit sa Panginoon. Amen. Tayo kapag tayo nagkasala, may pateke rin anak ko, ina ako may kasimba, pastor. Kasi ang bisang munta kayong charge na wala mo kayong kondisyon. Kapatid, kung wala ka sa kondisyon, sa bahay mo, para magkaroon ka ng kondisyon, dito, maganda ang kondisyon dito, sapagkat ito ang katotohanan at magpapalaya at maglilinis sa iyo, sapagkat ang salita ng Diyos, lilinisin ka niya at gagawin kanyang matuwid at banal sa kanyang harapan. Kaya mas lalo mong nasain na ikaw ay sumamba. Kaso kapag may nangyari, halimbawa, nagkauntugan o nagka-aksidente na sasakyan, pagkatapos naareglo ganon, ay late, tana pumunta. Nasira na ang oras natin. May mga ganyan. Tapos, nagmumukmuk na lang sa bahay. Instead na pumunta pa upang sa ganon, maliwanagan siya at siya ay magkaroon pa ng pakinabang sa salita ng Diyos na magkakaroon siya ng maayos na kaisipan kung paano ayusin ang problema. Then, hindi siya pupunta. Kaya anong mangyayari? Pero dito, makita natin si Pedro. Anong sabi ho, at babasahin pa rin natin. Sabi nga dito, nung tiningnan niya ng Panginoon si Pedro, actually, tiningnan niya at si Pedro ay humingi ng tawad. Paano siya? He went outside and wept bitterly. Ibig sabihin, alam ng Panginoon ito. When Peter and the other disciples were fishing and recognized that Jesus because of the miraculous catch of more fish at that time. Na kung saan na alos mapuno ang dalawang boat. Peter was confident in coming to Jesus even through the publicly denied him. Bakit? 2 beses nangisda uli dito si Pablo. Kasi nga, ang Panginoon ay nag-resurrection at nagpakita uli sa kanila. In John chapter 21 verse 3 and 8, I'm going out of peace, sabi nga dito. Dito kung papaano nung ipako sa krus ang ating Panginoon, silang lahat ay may takot at sila ay nagtatago. Hindi pa dito ibinigay ng Panginoon sa kanila ang banal na espiritu, yung iniintay nila, yung comforter. At nagpasya si Pedro na mangisda. Mangingisda ako uli, sabi niya. Sino bang sasama sa inyo? Kasi dito, napako na sa krus ang ating Panginoon at siya ay nag-resurrect. Pero, sasama kami, sabi ng mga disipulo. Basahin natin ang John chapter 21, verse 3 and 8. I'm going out of peace, Simon Peter told them, and they said, we'll go with you. So they went out and got into the boat, but that night caught nothing. Wala na naman silang nahuli. Early in the morning, Jesus stood up the shore. Yan. Nakatayo siya sa Jesus stood at the shore, but the disciples did not realize it was Jesus.
Hindi nila nakilala, hindi nila mag-gets na, sino kaya yun? And then, He called out of them, friends, ito ang ating Panginoon, friends, haven't you have any peace? No, they answered. He said, throw your net on the right side at the boat and you will find some. Ano sinabi ng Panginoon? Inulit ng Panginoon ang ginawa niyang imala noon na sinabi sa kanila. Noong una, ang sabi rito, when they did, they were unable to haul the net in because of the large number of fish. Nagumpisa nang itong mapunit sapagkat sa laki ng mga raming isda na kanyang nahuli. At hindi lamang yon. Then the disciples, when Jesus loved, said to Peter, it is the Lord. Sabi nga, anong sabi ni John? Ikaw ba yan? Sabi niya. Pero si Peter, anong sabi niya? Jesus loved said to Peter, it is the Lord. Anong sabi ni John? Sabi ni Peter, ang Panginoon yon. Nakilala ni John, pero hindi nag-approach si John. Pero itong si Peter, anong sabi ni Peter? Dahil mahal niya, alam niya mahal siya ng Panginoon. Ang sabi ni Peter, as soon as Simon Peter heard him say, it is the Lord, he wrapped its outer garment around him, for he had taken it off and jumped into the water. The other disciples followed in the boat, towing the net full of fish, for they were not far from shore, about 100 yards. Nakita ho natin, kakaiba. Alam niya na mahal siya ni Kristo kahit na siya ay pumalpak, kahit idininay niya na nung napako siya sa krus. Alam niya, hindi nagbago ang kanyang Panginoon sa kanya, sapagkat nasabi niya mismo, alam mo lahat, Lord, ang sabi niya sa kanya. Alam mo ang lahat ng nangyayari. Kaya kapatid, anuman ang iyong bagay na itinatago, anuman ang bagay na kahinaan mo, anuman ang bagay na pagtatapat mo sa Diyos, alam niya yan. Walang nakalingid sa kanya, sapagkat walang lumalampas sa mata ng Diyos. Amen. Kaya, huwag kang matakot. Kung ikaw man ay nagkasala, muli kang hingi ng tawad sa Diyos, mahal ka ng Panginoon, at lumapit ka muli sa Kanya. Amen. Huwag mong i-condemn ang iyong sarili, sapagkat doon sa Romans 5:8, makasalanan pa tayo, pinadaman na ng Diyos ang Kanyang pag-ibig sa iyo. Pag-ibig na kung saan, ibinigay niya ang Kanyang sarili, alang-alang sa ikaliligtas mo at ikapupunta mo sa buhay na walang hanggan, kapatid. Kaya nga, kailangan na ilagay natin sa ating kaisipan na tayo'y mahal na mahal ng Diyos. Tayo ang tinubos niya sa Kanyang banal na dugo. Tinapos niya sa krus ng Kalbaryo ang lahat upang may pakita sa iyo ang pag-ibig ng Diyos. John 3:16, gayon na lamang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ibinigay niya ang Kanyang bugtong na upang ikaw ay hindi na mapahamak. Kaya lang anong gagawin mo? Sumampalataya ka, sumunod ka, at maniwala at manindigan sa pag-ibig ni Kristo. Amen. Ito ang inaasahan ng ating Panginoon sa atin. Kaya tandahan po natin, itong si Pedro, anong ginawa niya? Nung marinig niyang yan ang Panginoon. Kinuha niya ang kanyang damit, nagdamit siya at tumakbo at lumapit sa ating Panginoon. And Jesus restored Peter. John chapter 21 verse 15 and 19. When they had finished eating, anong nangyari ito? Kasi when they had finished eating, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of John, do you love me more than this? Yes, Lord, he said. You know that I love you. Jesus said, feed my lambs. Again, Jesus said, Simon, son of John, do you love me? He answered, yes, Lord. You know that I love you. Jesus said, take care of my sheep. The third time, he said to him, Simon, son of John, do you love me? Peter was hurt because Jesus asked him in a third time, do you love me? He said, sabi nga, Lord, you know all things, you know that I love you. Amen. Alam mo pong lahat at alam mo na mahal kita. Kaya kapatid, kung minamahal mo ang Panginoon, huwag kang magsawa ng kagagawa ng mabuti, huwag kang magsawa ng katitiis, huwag kang magsawa sa pakikibaka sa iyong buhay sapagkat alam ng Diyos na mayroon kang pagmamahal sa Kanya. Huwag mong isipin na hindi alam ng Diyos ang iyong ginagawang pag-ibig sa Kanya. Alam ng Diyos yan.
at mayroon siyang sukli na pagpapala sa iyo na nakalaan sa bawat isa't isa sa atin. Amen. And 1 John 4:18-19, there is no fear in love, but perfect love drives out fear. Because fear has to do with the punishment. The one who fears is not made perfect in love. We love because He first loved us. Tandahan natin. Una tayong inibig ng Diyos, kaya tayo ngayon ay pwedeng umibig. At ang pag-ibig na may takot, iyan ay hindi totoong pag-ibig. Hindi sa Diyos yan. Sapagkat ang tunay na pag-ibig, pinapawi niya ang takot. Amen. Walang duda, kundi ito ay buo. The unfailing faith is believing in the love of Christ for us, even when we fail. His love will never fail us. And last, sabi nga, dito sa Simon Peter and had unfailing faith in God's, because he feared nothing after being filled. Dito ikukwento ko na lang po sa inyo. Nung si Pedro, pagkatapos na malaman niyang alam ng Panginoon, alam niya na mahal siya ng Panginoon, at ang pangako ng Panginoon sa kanyang disipulo, wag muna kayong umalis, hintayin ninyo ang banal na Espiritu. At kapag yan ay nasa sa inyo, kayo ay umayo sa Judea, Jerusalem, Samaria, sa lahat ng buong mundo, sa sulok ng mundo, kayo'y umayo. At inintay nila yon. At nung si Pedro, siya ay siniliran ng kapangyarihan ng banal na Espiritu ng Panginoon. Tandahan mo natin, nung tayo nakipag-isa kay Kristo, mayroon tayong sealed of the Holy Spirit. Kaya nagagawa natin ang matuwid at nagagawa natin ang kabanalan. Bakit? Selyado tayo ng banal na Espiritu ng Diyos. Pero iba, yung baptism of the Holy Spirit. Kailangan mabautismo ka sa banal na Espiritu upang sa ganoon ay makapagsalita ka ng language na kung saan yung heavenly language. Speaking in tongue. Nasain po ninyo yan at yan ay makakapangyarihan sa lahat. Sapagkat yan ay hindi naiintindihan ng kaaway na si Satanas. Amen. Kapag naubusan na kayo ng panalangin, you pray in the Spirit. Use your tongue. Hindi naiintindihan ng kaaway yan. Kaya natotorete siya. Kaya dito, in Acts chapter 2, verse 36 and 41, therefore, let all Israelites be assured of this. God has made this Jesus whom you crucified, both Lord and Messiah. Tingnan nyo yung sinasabi doon. When the people heard this, they were cut off the heart and said to Peter and to the other apostles, brothers, what shall we do? Peter replied, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. Then the promise is for you and your children, and for all who are far, for all whom you are, Lord our God will call. With many other words, He warned them, and He plead them with them. Save yourself for this corrupt generation. Those who accept this message were baptized, and about 3,000 were added to their numbers. Ganito nakatapang. Bakit? Mayroon, siniliran ng banal na Espiritu, radikal na siya, naging matapang pa siya. Anong sabi? At siya ang unang nag-preach na tumanggap ang 3,000 katao nung daanan niya ang isang lumpo doon sa beautiful gate. Silver and gold have no one, but I have Jesus Christ. Rise up and walk, ang sabi niya sa lumpo na nagmamilimos. At ito ay naglundag at siya ay nakita ng mga tao kung paano ang imala na ginawa ng Diyos sa kapangyarihan na taglay ni Pedro, kaya 3,000 ang na-born again. Amen! So dito nakita natin, bakit? Being filled siya. And Acts chapter 4 verse 18-20, so they called the apostles back in, commanded and never again to speak or teach in the name of Jesus. But Peter, John, and replied, ito na naman, si Peter na naman ang nagsabi rito. Ano sabi? Do you think God wants us to obey you rather than Him? Ano sa palagay ninyo, sabi ni Pedro? Kayo ang aming susundin at hindi ang Diyos? Kasi bakit sinabi niya ito? Pinaihinto nila na ipangalat ang salita ng Diyos at ang ngalang Kristo doon
sa kanilang lugar na kung saan na ito ay sinasabi at pinangangaral ang mabuting balita. Anong sinabi nila kay Pedro? Intuin nyo yan. Pero anong sabi ni Pedro? Sa palagay ninyo, sino ang susundin namin? Kayo o ang Diyos? And Acts chapter 5 verse 28-30, we gave the strict order never again to teach in this man's name. He said instead, you have filled all Jerusalem with our teaching about him, and you want to make a responsible for his death. But Peter and the apostles replied, we must obey God rather than any human authority. The God of ancestors raised Jesus from the dead after you killed him by hanging in a cross. Anong sinabi, anong tapang ni Pedro? Dahil filled siya ng banal na Espiritu. Di ba kayong nagpapatay sa Jesus? Di kayong nagpapatay sa Messiah? At siya'y pinako niya sa krus. At pagkatapos ang sabi niya, ngayon, pinapangaral namin ang katotohanan na siya'y muling nabuhay at siya ang kataas-taasang Diyos at siya ang kataas-taasan na nagbibigay ng kaligtasan. Kayo ngayon, ang gusto ninyo, paintuin nyo kami. Hindi kami iinto, sabi niya. Kahit antungan man ng kamatayan. At alam niyo po ba na si Pedro ay umantong doon sa kamatayan na kung saan na siya ay kakaiba sa pagkapako sa krus. Pinako sa krus si Pedro. Pero nung ipako sa krus na mamamatay, iniling niya, ibaligtad niyo ako sapagkat hindi ko pwedeng gayain na ako ay nakapako ng kagaya ng aking Panginoon. Ibaligtad niyo ako, sabi niya. Sipin ninyo, nakapako siya at nakabaligtad. Iba si Pedro. Kaya kapatid, sana sa apong ito, in Luke chapter 9 verse 26, whoever is ashamed of me in my words, the Son of Man will be ashamed on them when comes in the glory of the Father of the holy angels. Huwag mong ikaila o huwag kang mahiya na ikalat mong mabuting balita sapagkat ikakahiya ka ng ating Panginoon doon sa langit, sa harapan ng mga anghel. Last verse, Romans 1 chapter 16, for I am not ashamed for the gospel because it is the power of God and brings salvation to everyone who believes, first the Jew, then the Gentiles. Hindi kinahiya ni Pablo ang mabuting balita na kanyang ipagsabi sapagkat ito ang mandato ng mga Kristiyano. Amen! Matutuo tayo, nadalhin natin ang mabuting balita. The unfailing faith of Simon Peter had an unfailing faith in God because he acknowledged Jesus as the Lord. He showed us radical faith in Jesus. He believed in the word love for him, and he feared nothing after being filled. Wala siyang kinatakutan, kundi umiral ang katapangan at ang paninindigan niya sa kanyang pananampalataya. Pananampalataya na alam niya ang pangako ng Diyos, I will never leave you nor forsake thee, ang sabi ng Panginoon. Hindi kanya iiwanan, kapatid, kahit sa dulo ng mundo. Basta't ipagkatiwala mo ang buhay mo at pananampalataya mo kay Kristo. Our faith will never fail if we are always filled with the Holy Spirit. Tandaan mo, kapatid, wala man ang ating Panginoon, umakyat man siya sa langit, subalit mayroon siyang iniwan na comforter. At ang comforter na yan ay nasa sayo, nasa sa akin, na ang pinangako niya, ang sabi niya, do you know your body is the temple of the Holy Spirit? Kaya ang banal na Espiritu ay nasa sayo. Ayahan mo na ang manguna o magmanipula ng buhay mo ang banal na Espiritu ng Diyos. Tiyak, ikaw ay isang Kristiyano na hindi magpe-fail ang iyong pananampalataya kagaya ni Simon Pedro. Amen! Sige po, tayo po itumayo at ngayon po tayo tatanggap ng banal na